Hey! Ayan, mga kaibigan, mga kababayan, mula sa Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto, narito tayo para talakayin ang pinakamainit na isyung politika sa Pilipinas ngayon, ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Isang kasong puno ng intriga, drama at kung sasabihin natin ng diretso, politika talaga na chess game na maaring magbago ng takbo ng 2028 elections. Pero bakit nga ba hindi madaling ibasura ang kasong ito kahit na may mga senador na gustong-gustong itong gawin? At baka parang may galit ang ilang politiko kay Sara habang iba naman ay todo suporta. Kung ikaw ay isang kabataang Pilipino OFW na gustong-gustong maunawa ng politika ng ating bayan, manatili ka riyan ha. Sa susunod na ilang mga minuto, aalamin natin ang mga detalye ng kasong ito mula sa legal na batayan hanggang sa mga behind the scenes na galawang politika. At bago natin simulan, i-click mo na ang subscribe button at i-hit ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Huwag kalimutan, i-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Sydney o kahit saan sa mundo. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para mapanatili natin ang ganitong klaseng talakayan. Ngayon, direktahan na natin ha. Ang impeachment case ba ni Sara Duterte ay tungkol sa hustisya o tungkol sa political na ambisyon? Let's dive in. Ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte ay nagsimula noong February 5, 2025 nang impeach siya ng House of Representatives sa mga akusasyon ng graft and corruption, betrayal of public trust, culpable of violation of the Constitution at pakinggan mo ito ha, di umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Seryoso mga kaibigan ha, parang plot ng teleserye ito. Pero seryosohin natin, ang mga akusasyon na ito ay hindi basta-basta. Ang pinakamalaking issue ang di umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds. Pero heto ang tanong, bakit ngayon lang inilabas? Bakit parang biglang nagkaroon ng galit ang House laban kay Sara? Ang sagot ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa 2028 elections. Si Sara ay tinuturing na malakas na kandidato para sa pagkapangulo. Ang impeachment na ito ay parang isang maagang suntok para ma-knockout siya bago pa man magsimula ang laban. Ngunit hindi rin natin maaaring baliwalain ang depensa ni Sara sa kanyang 34 pages na sagot sa Senado. Tinawag niya ang impeachment complaint na nothing more than a scrap of paper. Sabi niya, unconstitutional daw ito dahil lumabag sa one-year ban rule sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution na nagsasabing hindi maaaring maghain ng higit sa isang impeachment case laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Anong masasabi natin? No? Parang may punto si Sara, pero ang House ay ginigit ng unang 3 impeachment complaints ay hindi officially initiated. Kaya valid daw ang ika-4 na kaso. O alam nyo ba, kung ang politika ay chess, ang House ang knight ang laging biglang tumatalo, no? Habang si Sara ang queen na laging may surprise move. Pero teka sino ang king sa larong ito? Si Marcos ba o ang publiko? Kung natututo ka sa ganitong klaseng breakdown, i-hit mo na ang like button at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong o Dubai. Tulungan nating maabot ang 100,000 subscribers. Ngayon, pag-usapan natin ang Senate na siyang impeachment court sa kasong ito at ang papel ni Senate President Chis Escudero. Si Escudero ang presiding officer ng impeachment court at siyang may hawak ng martilyo, literal at figurative sa pagdinig ng kaso. Pero bakit parang may mga nagsasabing si Escudero ay may bias, pabor kay Sara? Noong June 26, sinabi ni Escudero na ang Senate Impeachment Court ay maaaring magdesisyon sa pamamagitan ng simpleng majority vote kung ibabasura ang kaso ni Sara kahit walang formal na paglilitis. Ito ay isang malaking kontrobersyal Bakit? Dahil ayon sa ilang legal experts,
tulad ni Paulo Tamase mula sa UP. Ang ganitong aksyon ay labag sa tradisyon ng Philippine impeachment process na nangangailangan ng full trial at pagpapakita ng ebidensya bago magdesisyon. Pero tignan natin ang kabilang panig. Si Escudero ay isang veteranong senador na kilala sa kanyang maingat na diskarte. Sabi niya, aasan ba yung provision sa saligang batas na bawal ang ganitong klaseng motion? Parang sinasabi niya, kung wala namang malinaw na batas na nagbabawal, bakit hindi natin subukan? Ang punto niya, ang Senado ay may karapatang magdesisyon base sa kanilang interpretasyon ng rules. At dito mukhang may bentahe si Sara ha, lalo na't may mga senador na kaalyado niya tulad ni na Senators Bongo, Ronald De La Rosa, Robin Padilla at Amy Marcos. Alam nyo, si Jesus Escudero parang referee sa basketball game ha. Kung may foul, siya ang magdidesisyon, kung libre o technical. Pero ang tanong, fair ba ang tawag niya o may team na paborito? Ano ang opinion nyo? Si Escudero ba ay naglalaro ng patas o may kinikilingan? I-comment mo yan sa baba at i-share sa mga kababayan natin sa Singapore at Qatar. Huwag kalimutan mag-super thanks para suportahan ang aming channel. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang kabilang panig, ang House Prosecution Panel kasama na si incoming Representative Chel Jokno. Ang House ay determinado na ituloy ang kaso laban kay Sara. At sinasabi nila na ang mga akusasyon, lalo na ang mga tungkol sa confidential funds at death threats ay napakaseryoso para baliwalain. No? Sabi ng House prosecutors, the severity of the charges requires no less than a full and transparent trial. Si Chel Jokno na kilala sa kanyang laban para sa hustisya ay isa sa mga pangunahing boses ng prosecution. Pero heto ang tanong, hindi ba't masyadong agresibo ang kanilang diskarte? Ang ilang kritiko ay nagsasabi na ang House kasama si Jokno ay masyadong mabilis na tumalon sa impeachment ng walang sapat na ebidensya. Halimbawa, ang issue ng confidential funds, bagamat seryoso, ay hindi pa napatunayang may katiwalian. At yung tungkol sa death threats, parang masyadong sensationalized, hindi ba? At teka, hindi ba si Pangulong Marcos ay sinasabing distance mula sa impeachment? Pero bakit parang may mga nagsasabi na ito ay bahagi ng mas malaking plano para maalis si Sara bilang potensyal na kalaban sa 2028? Ang House ay ginigit na ang kanilang layunin ay hustisya. Pero ang ilang OFW sa Jeddah at Abu Dhabi ay nagtatanong, hindi kaya politika na vendetta ito? Si Chel Jokno, mga kaibigan, ay parang abogado sa courtroom drama. Laging may malakas na closing argument. Pero teka, kung ang kaso ay puro drama lang, baka naman kailangan natin ng scriptwriter, hindi prosecutor. Ano ang tingin mo sa House prosecutors? Hustisya ba ang habol o politika? I-share mo ang opinion mo sa comment section at itag ang mga kaibigan mo sa London at New York. Tulungan nating maabot ang 100,000 subscribers sa channel na ito. Huwag nating kalimutan, ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte o sa Senate. Ito ay tungkol sa mas malaking labanan para sa kapangyarihan. Si Sara ay anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang apelyido ay may malaking timbang sa politika. Sa isang survey nga noong June 2025, si Sara ang nangunguna sa presidential race na may 35% voters preference. Kaya naman, ang impeachment na ito ay maaring isang paraan para masabotage ang kanyang kandidatura. Pero tignan natin ang global context Sa ibang bansa tulad ng US at Canada, ang impeachment ay madalas na ginagamit bilang political weapon Halimbawa, ang dalawang impeachment ni Donald Trump ay puno ng kontrobersiya pero hindi siya na-convict. Ang tanong, ganun din ba mangyayari kay Sara? O baka naman ang Senate sa pamumuno ni Escudero ay gagawa ng history sa pagbasura sa kaso. At ito pa, ang House ay nagbabanta na dadalhin ang kaso sa Supreme Court kung ibabasura ng Senate ang impeachment ng walang trial. Pero sabi ni dating IBP President Attorney Domingo Cayosa, ang Supreme Court ay umiiwas sa political questions, kaya't ang laban na ito ay maaaring mauwi sa isang constitutional crisis. Alam nyo, kung ang politika ay isang boxing match, ang Senate at ang House ang dalawang boksingero, habang ang Supreme Court ang referee na ayaw magbilang, pero sino ang tunay na mananalo? Ang publiko o ang mga politiko? Kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata sa labanang ito, isubscribe na ang channel natin at i-share sa mga kababayan natin sa Melbourne at Doha.
at mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang aming content. Kung ibabasura ng Senate ang kaso ni Senate President ni Sara, ano ang mangyayari? Una, palalakasin nito ang posisyon ni Sara bilang frontrunner sa 2028. Pangalawa, maaaring magdulot ito ng galit sa House na maaaring maghain ng bagong kaso o dalhin ang issue sa Supreme Court. Pero ang mas malaking tanong, anong epekto nito sa tiwala ng publiko sa ating institusyon? Sa kabilang banda, kung itutuloy ang trial, maaaring mapatunayang walang basihan ang mga akusasyon na magbibigay daan kay Sara na lumabas bilang vindicated. Pero kung makonvict siya na nangangailangan ng 16 na boto mula sa 24 na senador, maaaring mawala siya sa politika magpakailanman. Kung si Sara ang bida sa isang pelikula, ang title ay Impeachment, The Great Escape. Pero teka, sino ang direktor? Si Marcos ba o ang sambayanang Pilipino? Anong tingin mo sa posibleng resulta ng kaso? I-comment mo sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Maynila at Vancouver. Tulungan natin maabot ang 100,000 subscribers sa channel na ito. Mga kababayan, mula sa Davao City hanggang Dubai, mula Makati hanggang Montreal, malinaw na ang impeachment case ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, ambisyon at sa inintay natin sa 2028. Si Chis Escudero nga at ang Senate President, siya ay Senate President, ay nasa isang delikadong posisyon. Kung ibabasura nila ang kaso, maaaring sabihing protektado nila si Sara. Kung itutuloy naman, baka magkaroon ng mas malaking gulo sa politika. Ang House sa pamumuno ng mga tulad ni na Chel Jokno ay determinado, pero ang tanong, hustisya ba talaga ang habol o politika na puntos? At si Pangulong Marcos, kahit sinasabing distance mula sa issue, ay hindi maiiwasang maling dito. Kaya naman mga kababayan, mahalaga ang ating boses. Magkomento, magbahagi ng opinyon, at maging bahagi ng talakayan. I-click ang subscribe button, i-hit ang bell icon, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Riyadh, Sydney, Singapore, at kahit saan sa mundo. Kung gusto mong suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yan para mapanatili natin ang ganitong klaseng content. Sa huli mga kaibigan, ang tunay na tanong ay ito, sino ang mananalo sa labanang ito? Ang hustisya, ang politika, o ang sambayanang Pilipino? Manatili tayong nakatutok dahil ang kasaysayan ng ating bayan ay isinusulat pa rin. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.